Nakatakdang isagawa sa Sabado ang muling pag-iimprenta ng Commission on Elections at National Printing Office ng mga balotang gagamitin sa 2025 midterm polls. Target din ng COMELEC na isagawa na ang mock elections sa iba't ibang piling lugar sa bansa para sa nalalapit na halalan. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Hindi na po sapat ang panahon. Iyan ang pag-amin ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ngayong Miyerkules. Ito'y matapos muling maunsyami ang reprinting ng mga balota na nakaschedule sana ngayong araw dahil sa mga bagong temporary restraining order na ibinaba ng Korte Suprema. Umabot din ng 3 linggo ang umano'y delay sa pag-iimprenta ng mga balota. Kaya naman itutuloy na ito kung wala nang ibababang panibagong TRO ang Korte Suprema. Pabor sa mga naghain ng petisyon laban sa COMELEC. Pagpapatuloy namin ang printing ng balota ngayong darating na Sabado. Tatapusin namin lahat yung pagbabago ng database. At the same time, yung mismo mga pagsiserialize ng mga balota. And kasama na rin po yung pagbabago ng mga ballot faces ng buong Pilipinas. Nakatakdaring sumulat ang komisyon sa Korte Suprema sa mga susunod na araw para ipaalam ang pag-arangkadang muli ng printing ng mga bagong balota. Umaasa rin si Garcia na kung sakaling muling maglabas ng TRO, Huwag lang po sanang national. Pagka kasi national, apektado po talaga yung printing namin. kagaya na lamang ng pagdagdag kay Norman Mangusin o mas kilala bilang Francis Leo Marcos sa senatorial list na malalagay sa numero bago si Senator Amy Marcos. Kaiba kasi sa lokal na posisyon, madali lang daw ang adjustment dahil may partikular na lugar lang itong sakop. Ibinahagi rin ng komisyon na 6 na makina na ang kanilang gagamitin, 4 mula sa NPO at 2 mula sa Miro para mahabol ang kanilang timeline. Nakatakda rin ngayong Sabado ang pagsasagawa ng mock elections. Sa buong bansa, meron po tayo mga piniling mga lugar at sa abroad meron din po. Itutuloy na po natin ang mock election natin. Samantala, kasado naman na sa susunod na linggo ang 3 buwang National and Local Elections o NLE training ng mga magsisilbi para sa halalan sa Mayo. Tatagal ito mula January 27 hanggang Mayo bago ang eleksyon bilang paghahanda sa magaganap na botohan sa buong bansa. Kabilang sa training ang operasyon ng automated counting machines, paghandle ng mga i-deploy ng mga election paraphernalia at iba pa. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.